Hello guys, ito yung masarap na pinapaitan. Alam niyo ba kung bakit masarap na pinapaitan? Isa po itong baka, beef na pinapaitan. Ito nga pala yung mga ingredients na aking ginamit. Ayan, may magic sarap, betchin, tsaka pamintang pino. Syempre yung pait ng baka. Ayan, dito rin yung mga tinatad kong mga luya, bawang, sibuyas. Meron din dahon ng laurel, sili haba, beef cubes, tsaka sinampalo kang powder. Itsura pa lang masarap na. Kaya stay tuned lang kayo dyan guys, dahil mapapanood nyo po kung paano lutuin ang masarap na pinapaitan. So yan guys, watch this. Ayan, syempre nagtadtad po ko ng Ilocano tayo guys ha, kaya yung boses ko ay ganun. Nagtadtad po ako ng luya, bawang at sibuyas. Yun po ay mga tinadtad ko po siya ng mga pinong-pino. Hindi naman pong pinong-pino as in yung sakto lamang po ang pagkakatadtad niya. Siyempre, hinugasan ko po lahat ang mga yan, tsaka po siya tinadtad. Tsaka yung binili po nating pinapaitan, hiniwa-hiwa na rin po namin yun. Pero syempre nilinisan po muna bago po hiniwa-hiwa. Hindi na po namin nilaga, kundi hihiwain lang po at tsaka po natin igigisa. Kasi karamihan sa mga nagluluto, ilalaga pa po nila dahil tatanggalin daw po yung lansa. Pero ganito po yan guys, para matanggal yung lansa, basta nahugasan lamang po siya ng mabuti, hiwa-hiwain na lang, tapos direct na po siya na igigisa. Hindi na po siya ilalaga. So yan, makikita natin kung paano siya lutuin. Basta panoorin nyo po muna ito hanggang sa matapos kong tadtarin yung mga ingredients na gagamitin po natin. Syempre, makikita nyo po kung paano siya lutuin. Tapos yung pait po niya, makikita nyo rin po kung bakit inuna po natin yun, hindi po natin hinuli. Kasi karamihan po sa lahat hinuhuli. Yun po yung kasi yung malansa. Yun po yung malansa. At syempre, hindi lang po yun. Kailangan talagang iluto mo po muna siya bago siya yung sinasabi na lang ihuli. Hindi po pwede yan. Kasi yun po yung maaamoy mo po kasi yung lansa ng pait ng baka. Ayan po. So ito po guys, nandiyan na po yung sili haba, dahon ng laurel, 2 beef cubes at sampalok powder original. So yan guys, pinagsama-sama ko na po yung mga ingredients na gagamitin po natin. So watch this guys. Stay tuned until end of my video para nakita niyo po kung paano magluto ng masarap na pinapaitan. So yan guys, diba, ingredients pa lang masarap na. Ayan, ito nga pala yung kasareolang ginamit ko. Naglagay po ako ng kunting-kunting mantika lamang po. Huwag po tayo masyadong maraming mantika kasi ang pinapaitan guys, nandyan na po yung mga kolesterol. Tandaan, masarap po siya pero makolesterol po ito. Kaya kumain po tayo, huwag po madalas, minsan-minsan lamang po. Ayan, ginisa po muna namin yung mga luya, bawang, sibuyas. Pinagsama-sama na po namin, gisahin mo pong mabuti para kumapit po dyan yung bango. At ilagay na rin natin syempre yung dahon ng laurel. Dahil po yung dahon ng laurel ay pampabango sa ulam. So yan guys, nakikita nyo po na pinagsama-sama ko na pong inilagay sa kaserola. At ginigisa ko po ito. Habang ito po ay ginigisa ko, pinagsama-sama ko na po lahat ng ingredients. At syempre, nilagyanan ko po ito ng dahon ng laurel at syempre yung pamintang pino. Yung pinong-pino po talagang ginamit ko kasi ayaw po na pagkabilog. Okay lang naman po, nasa inyo naman po kung pwede nyo pong gamitin na paminta. Pero para sa akin, ayaw ko po ng bilog o kaya yung durog lamang po. Yung pinong-pino po yan. Ayan, nakikita nyo po, powder po siya, pinong-pino. Kasi po, nandyan na po yung lasa. Tsaka, kasi pag bilog, makakain mo pa minsan sa mga ngipin.
naisisiksik pa, diba, yung mga may butas sa ngipin, diba, pag may pamintang bilog o kaya yung mga durog. So yan guys, nakita nyo yung ginamit po, pinong-pinong paminta. Ayan, nakikita nyo po, in-steady ko lamang po abang ito po ay ginigisa po natin para kumapit po yung mga ingredients na ginamit po natin para matanggal po yung lansa ng bakang pinapaitan. Ayan po. So, ayan. Nilagay ko na po yung mga yung balon-balunan bang tawag dun sa sa baka. Basta mayroon po siyang balon-balunan. Yung bang balon-balon ba tawag dun? Or hindi pala, isaw po pala yung isaw, tumbong yung tawag dun. Isaw, tumbong ng baka. So yan, nilagyan po namin ng kunting mantika kasi nawala na po yung mantika niya. Kasi inilagyan na lang po ng alam niyo pong nag-dry na po kasi dagdagan po natin ng kunti para magisa po pa po yung mga baka na ilalagay po natin, pinapaitan. Kasi ayan, igigisa po natin siya para mawala po yung lansa. Ayan guys, kunti lang naman po yung baka, kalahating kilo lamang po, kaya madaling maluto po ito kasi simpleng pagkain lamang po sa ilang tao na rin po yan nakakain. Kasi ang masarap po dito is yung mahigop mo po yung mainit na sabaw. Ayan guys, pinagsama-sama ko na po siya. Kaya yan. So makikita nyo po na igigisa po natin siya. Lagyan din po natin ng asin. Syempre wag po natin kalimutan yung asin para kumapit po at mawala po yung lansa. Ganyan po gigisahin po natin. Diba po kanina pa po ako naka-stage na nagigisa. So talagang gisang-gisa po siya. Mawawala po yung lansa niya. So yan, nakikita nyo po guys na naka-steady na po siya sa kalan. Hintayin po natin na umusok-usok, uminit-init para makikita nyo po siyang niluluto po talaga ng ating kalan. Ayan, may ang tawag nun yung, di ba sa baka po meron po yung parang may buhok-buhok na style. Hindi ko alam po kasing pangalan nun eh. Basta masarap po yun. Tapos ayan, yung laman, yung atay niya, yung may bato pa, may puso, mga ganun din, 'di ba? As in may liver, mga ganun sa baka. Kumpleto din po yan guys. Yun nga lang po, maliliit lamang po. Kasi nga po, kalahating kilo lamang po yung aking binili. Pinagkasya po natin ng budget. At yung kalahating kilong baka na po ngayon ng pinapaitan is 215 pesos po. Yun po, 215 pesos po ang kalahating kilong bakang pinapaitan. Ayan. So yan, talagang gisang-gisa na po siya. Nakikita niyo guys, nag-brown-brown na po siya. As in, naluto na siya. As in, ayan. So, bago natin palambutin, syempre, nakikita niyo po, nagisado na po siya. As in, umuusok-usok na rin po at mabango-bango. Ayan, ilagay na po natin yung pait. Yung pait po ay kailangan po natin ano ba tawag sa Tagalog yung sagatin? Basta steamer po natin. Ano tawag nun lang? Gamit po tayo ng steamer. Ayan yun. Ganon. Yan. Diba? Yung ganyan. Para syempre hindi pupunta yung mga dumi. Asin, ayan. Pero inilagay po natin agad. Diba yung iba ang ginagawa nila is as in, sa huli po nila nilalagay. No. Sa atin, ilalagay po natin, magdara tayo ng konti. Ayan, ilalagay po natin, tapos ipapakulo na po natin para naluluto din po yung pait. Kasi yun po yung pait, minsan yun po yung madalas malansa. Dahil yun po yung parang, sabi nga nila, yung oops ng baka. Ay, sorry guys. Oo, ganun po yun.
So, yan, lagyan natin ng isang mangkok na sabaw para may sabaw po tayo. Masarap po siya. So, yan guys, hintayin po nating lumambot na po. Pakuluan po natin ng pakuluan hanggang sa lumambot po ito ng lumambot. At saka po natin ilagay po yung dugo. Yung dugo po ng baka yun. Yung dugo naman po ng baka, hiniwa-hiwa lang din po namin. Hindi na po siya nilaga direct na rin po inilagay dyan. Kasi yung dugo po ng baka, madali po madurog. So, kailangan ihuli po natin yun. Ayan. Pero syempre, titigas po yan pag naluto. Hindi naman po siya matigas na matigas. Maalsa nga siya pag kinain, as in, yung pag sinipsip mo nga siya is kapit yung lasa dun sa tuko. Sarap din guys, talaga. Promise, nakain pa ako ng ganyan. Paborito ko yun. Tabi-tabi po sa mga hindi po nakain ng mga tugo. Ayan, pasensya na po kayo. So, yan guys, nakikita nyo po na ayan, lutong-luto na rin po. Tas matagal ko po kasi yan pinakuluan. So, yan guys, nakikita nyo na kumukulo na. Ayan yung sili guys, ihuli po natin, ilagay hanggang sa maluto din po yung sili haba. Ayan. Syempre, pwede na po natin ilagay yung mga ingredients like yung beef cubes, ilagay na rin po natin yung, dagdagan po natin ng pamintang pino. Ayan, lagyan po din natin ng magic sarap. Syempre, para mangpasarap. Tsaka syempre, lagyan po natin ng konting bitchin. Gumagamit kasi ako ng bitchin. Madalas yung ibang tao hindi talaga gumagamit ng bitchin. Pero ako gumagamit po. Kunti-kunti lang naman po. Ayan, talaga ang sarap. Yun guys. Ayan, ang pinapaitan po natin. Ang sarap-sarap. So, makikita nyo guys na talagang yummy pinapaitan. So, hintayin po natin kumulo ulit ng kumulo. Ayan, laging pakuluin ng pakuluin hanggang sa lumambot din ng lumambot ang mga karne ng baka. Madali lang naman po kasi itong lumambot kapag ito ay nahiwa-hiwa na. Huwag po kasi natin ilalaga kasi tumitigas lalo pag nilaga po natin ng matagal yung baka. Kaya mas maganda po direct na igisa na lang po. Hiwa-hiwain na po agad tapos direct na igigisa po siya. Ayan guys, so makikita nyo na lutong-luto na po ang ating pinapaitan. Ang sarap oh, wow! Yung dahon ng laurel, pampabango. Ang sarap-sarap. So yan guys, luto na. Ilagay na natin yung ating sampalok powder para may asim-asim po siya. Eh, diba? Ang sarap. So yan guys, luto na po ang ating pinapaitan. So, saan ka pa? Dito ka na. Ayan. Masarap na pinapaitan. Done cooking. Ready to eat na tayo guys. So, ihanda ang maraming kanin. Yummy pinapaitan. Thank you for watching. I love you guys. See you on my next vlog. But before end, syempre, don't forget to click the notification bell all and subscribe iServer 23.